Okay guys, for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang tinatawag na minimum amount due. Ano bang ibig sabihin nito? Ano ba ang advantage ng pagbabayad ng minimum amount due? At ang mga napakalaking disadvantage kapag minimum amount due lang ang binabayaran mo every time. Samahan niyo ako pag-usapan natin yan at ang danger ng pagbabayad ng minimum amount due. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, hindi lang naman sa credit card nag-a-appear ang minimum amount due. Nandiyan na rin ang G-Credit na may minimum amount due, ang Revi Credit na may minimum amount due, at ang Salmon Credit na meron na rin. Bakit ko naisip na pag-usapan natin to? Makwento ko lang sa inyo. Siguro nung bata-bata pa ako, mga nasa 20s, nung nagkaroon ako ng credit card isang beses, then nadagdagan ng pangalawa, pangatlo, gastos dito, gastos doon. Yung tipong wala pang financial discipline talaga. So, anong nangyari sa akin? Medyo lumaki ang bayarin ko. Na tipong lumalapit na siya sa sweldo ko. Ang nangyari nun ay nag-resort ako sa pagbabayad ng minimum amount due ng mga credit card para hindi ko ibayad lahat yung sweldo ko sa mga credit card. So, ang tagal, ilang taon na nagbi-minimum amount due ako, siguro magkakaroon ng sobra kapag may extra pera, 13-month pay, yan, nagkakaroon ako ng payment na more than minimum amount due. Pero ngayon tumanda-tanda na ako, naisip ko at na-calculate ko rin kung gaano kalaki yung mga interest na napapataw sa akin every month. So, naisip ko, parang hindi naman gumagalaw yung principal na inutang ko kapag minimum amount due lang ang binabayaran ko. Yan yung realization na nangyari sa akin. So, una natin pag-usapan, may advantage nga ba ang pagbabayad kung minimum amount due lang binabayaran mo? So, tara, pag-usapan na natin yung nakikita kong advantage kung minimum amount due lang ang binabayaran mo. Okay, nakikita ko lang tatlong advantage dito, mangilan-ngilan lang. So, una, dahil hindi mo kayang bayaran yung total amount due, sa pagbabayad ng minimum amount due, mas makakaluwag-luwag ka. So, ganun nga yung nangyari sa akin dati na instead na ibayad ko yung buong sweldo ko, nung nagbayad ako ng minimum amount due, medyo may wiggle space pa ako sa mga sahod ko. Thus, kahit pa paano natutulungan niya naman ako i-manage yung budget ko during that time. So, unang-una nga yun, yung managing cash flow. It helps you manage your cash flow during that time. Pangalawa na naisip ko is, syempre dahil hindi mo kayang bayaran yung buo, at minimum lang ang kaya mong bayaran, kapag binayaran mo na yon, mas makakaligtas ka sa mga late fees, yan. Kasi kung syempre, kung total amount yung babayaran mo, o ang laki nun, hindi mo kaya mabayaran, let's say 2 sweldo ang kailangan mo para mabayaran yon, o nagkaroon ka na ng late charges. So, on top pa yon, so lalong lumaki. While paying the minimum amount due, maliligtas ka sa mga penalty charges, sa mga late fees. Last but not the least na nakikita ko, ito lang talaga Dahil minimum amount due yung nabayaran mo, ibig sabihin is na-clear mo na yung month na yon. Wala kang pagkakautang. Basically, maganda yung record mo. Kahit pa paano, hindi pumapangit yung credit history mo na nagmi-miss ka ng payments. And yeah, basically yun lang yung naiisip ko. Sulat nyo na sa comment section kung meron pa kayo naiisip na advantage kung minimum amount due lang yung babayaran nyo. Ito na nga yung negative part. Ito na yung medyo marami ako naiisip na disadvantage. Unang-una is sa minimum amount due, nakadepende yan sa terms and condition ng loan companies or lending companies. For example na lang, sa BPI credit card, ang sinasabi doon na ang minimum amount due ay 3.57%. Sa iba naman, nasa 3%. And then, si G-Credit, meron din sariling calculation ng minimum amount due. Si HSBC naman, so meron siyang percentage ng minimum amount due plus lahat ng installment mo, kinakarga niya doon. So, iba't iba ang pag-calculate ng minimum amount due based sa kumpanya. So, you may want to check with your terms and conditions sa lending companies nyo. I-check nyo kung gaano kalaki, kung paano nila kino-compute yung minimum amount due. So, ito na nga. Kung minimum amount due lang ang babayaran mo, matagal bago mo ma-fully settle ang inyong pagkakautang. Or maybe never mo masisettle yan. Example na lang, mag-calculate tayo. Gamitin natin si ChatGPT. Okay, type natin dito. If you have a 100k credit card debt and a minimum payment required monthly is 3.57. So, gamitin natin yung BPI. With an interest rate of 3% monthly, kasi 3% yung mga credit card. How long will it take to pay off your debt assuming you only pay the minimum amount
required monthly? So, ito na hintayin natin sagot ni ChatGPT. Ay, may calculation pa. Okay. Sabi ni ChatGPT, to determine how long it will take to pay off a 100,000 credit card debt by only paying the minimum amount due payment required each month, we need to account for, una, the minimum payment rate. O, yun na nga, yun, the 3.57%. The interest rate per month, 3% yun monthly. Balance reduction, since the minimum payment includes both interest and principal, the remaining balance decreases at a slower rate. So, ibig niya sabihin, since 3.57% daw ay, so basically 3% is the interest, and then yung 57% mababawas sa principal. So, on a monthly basis, 0.57% lang ang mababawas dun sa principal. Meron siyang binigay na formula pero skip na natin yun. So, sabi niya, I'll compute the number of months required. Ito yung sabi niya, if you only pay the minimum required amount each month, your debt will never be fully paid off. Never daw. Because the minimum payment is too close to the monthly interest charge. This means that a large portion of your payment goes to interest rather than reducing the principal. To get out of your debt, you need to pay more than the minimum amount due each month. Basically, never. Never kayong makakaalis sa pagkakautang nyo kung puro minimum amount due ang binabayaran nyo. Siguro meron din sa inyo na nanonood na naiinis sa mga online lending app na bayad naman ako pero hindi binawas. well, posible kasi na binawas yun sa interest. Or basically, ang binabayaran mo sa minimum amount due is only the interest. In the case ni Finbro, ganun yata yun. Ang binabayaran mo lang is yung interest kapag puro minimum amount yung binabayaran mo. So, walang nababawas sa principal. Tipong kumikita sila kasi nagbabayad ka ng interest. Tapos, kung gusto pa nilang i-litigate yung utang nila sa'yo dahil out of contract na, well, mas kikita pa sila. Diba? Ganun talaga eh. Kaya, it's never advisable to pay for the minimum amount due lagi. Lagi. Kasi your circumstances may change every month. So, tipong kunyari, nagbabayad ka lagi ng total amount due, pero next month, may hindi kang inaasahang bill, well, pwede ka mag-adjust to pay maybe minimum amount due or more than the minimum amount due. At least, nakatulong dun sa mga biglaang expense mo. Number 2 is, posibleng mas malaki yung charge sa yung interest versus sa binabayaran mo. Meron akong ganitong credit card, si East West. Dati ang laki ng interest na na-charge sa akin, pero ang minimum amount due lang niya is ang liit-liit. For example, kunyari, meron 200,000 pesos na utang ako kay East West. Tapos, ang finance charge na, let's say, mga 4,000 or 5,000. Pero ang minimum amount due lang niya, nasa 3,000, di ba? So, kahit hindi ka gumagamit, pero yung dinadagdag na interest sa card mo monthly, mas malaki pa dun sa binabayaran mo. Thus, mas lumalaki ang total na utang mo. Napakaliit na portion lang ang binabayaran mo. Darating sa point na inisip mo, Mahal ako ng bayad. Wala naman nangyayari. di ba? Ganun yun. Kasi mas malaki yung interest na charge sa inyo versus sa binabayaran mo. Okay, number 3 is, lalo na kung na-maximize nyo yung credit card nyo. Dahil hindi kayo nakakapagbayad ng malaking amount, yung credit card utilization nyo could go over 50 to 70%. Thus, it could harm your credit score. Bakit? Kasi when the banks or lending companies report your utang or your debt, tinitingnan nila kung gaano ka ba ka-risky. So, kung nakikita nila sa lahat ng mga credit card mo, lahat ng pinagkakautangan mo, na-max mo yung credit line mo, tapos may in-applyan ka pang ibang lending institution, matatakot na sila na magpahiram sa'yo dahil napupuno mo yung utang mo. It only means na posibleng may problema ka sa cash flow. Thus, baka mahirapan ka magbayad sa amin. Kaya medyo pumapangit ang inyong credit rating kasi na-fully utilize ang inyong mga credit line. Lastly, syempre, medyo masakit sa utak yung minimum amount due lang. Parang wala kang financial freedom. Just to get by, mabayaran mo yung minimum amount due. Pero yun nga, sabi ko nga, hindi pwedeng laging ganyan. So, yes, possible na during 1 to 2 months, minimum amount due ka. Pero, yung 1 to 2 months na yun, medyo mahaba na yun para mag-isip ka ng paraan para maialis mo yung sarili mo sa pagkakalubog sa utang. Yes, nakakatulong ang minimum amount due during that situation, pero use it at your advantage. Advantage na binigyan ka ng extra time para i-resolve yung cash flow issues mo. Medyo stressful talaga kung lagi na lang ganyan ang binabayaran mo. Again guys, hindi lang to para sa credit card ha. Pinag-uusapan natin dito yung mga lending service na may minimum amount due required. Again, with the likes of G-Credit, Salmon Credit, Revi Credit, and kung sino pa ang nag-a-allow ng minimum amount due. For our question of the day,
paano ba makakatulong ang minimum amount due sa'yo para ma-manage mo properly ang cash flow mo. Yan, let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Polen B78. Sabi niya, I prefer na lang po bilis para magamit siya from time to time then para build up na rin ang credit score. Just as it is. Thanks po. Shoutout from Isabella po, sir. At Polen B78, yan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panunod at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala naman pong problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!